yung naganap at magaganap na aresto, yung Bato de la Rosa episode. Tapos, ngayon, yung paghahanda for the impeachment. Diba? Senate Tapos, coup. yung tuloy-tuloy na girian between minority and majority. oo. Ngayon So, sila naman yung wala. So, kumbaga sa Senate series, parang ang daming ganap, ano? Ang daming nangyayari. So, bali dalawa na from majority yung hindi na makakaboto kung sakali. Oo. 'Di ba si Senator Bato at si Senator Jinggoy. So Oo. parang lumalabas na hindi na 13-12. Yes. 'Di ba? Ano na? 11-12 na. Hindi na sila majority. Kung Oo. gano'n. Pero 'di ba, paulit-ulit nating sinasabi, hindi pa rin mapapalitan sa ngayon si Senate President kasi dahil kailangan ng 13 votes. 11-11 mangyayari ngayon eh. Yeah. 11-11 Oo. doesn't mean na magbabago ng liderato. Oo. Pero it will mean na mahirap magpasa ng kahit ano. Ayun Oh. pa. Kasi 11-11 it's a 11-11. tie. Okay? So para to share ko lang no? SKL to. Oh. Share ko lang. Ano 11, yan? 11. So yun, yung ating share ko lang ngayong gabi ay tungkol sa continuing Senate serye. At parang marami pa tong facets eh. At saka kung ano man yung sanang pinaplanong mga pagbabago sana today, ay parang hindi po mangyayari yun. Kasi nga, Busy sila eh. aside from busy sila, parang masyado naman yatang kakatapos lang nung pagsuko nung isang miyembro nila. Tapos meron na naman pagbabago. So parang baka another day yun. Tinatanong nga sa taas kanina, no, dun sa editorial paano yung sinasabi na bukas na ba yung kay Senator Joel Villanueva? Hindi. Sinasabi Diba talaga 2 na weeks it will take time Oo. before that will happen. Ano po mga kapatid. Pero yung punta tayo sa mga ganap ngayon doon sa Senado. Sabi ko nga kanina nakamonitor yung mga mata namin nandun sa mga ganap doon sa Senate. Oo, sa Kahit na plenary. yung isang screen natin sa control room, kita yung nagaganap sa CIDG. Ma-action doon eh. Oh, kanina. Nabasa- Dito nga naman, salamin eh. hindi namin pwedeng hindi tignan kasi baka may mangyari sa Senado. Oh, Pero sa right. Senado, payapang nakaupo lang yung mga umattend na mga senador. Ayun. Explain ko kung bakit ha. Tila ghosted po kasi yung Senado ng Senate Majority Bloc matapos nga yung pag-surrender ni Senator Jinggoy Estrada sa PNP CIDG. At ngayon din dapat itatalakay po o tatalakayin yung continuation. Kung naalala nyo po yung napakagulo nangyari na pag-uusap tungkol sa online voting doon sa Senado. No? Pero samantala, sinabit na rin po ng kampo ni VP Sara Duterte yung kanilang reply sa articles of impeachment. So tingnan natin kung meron na bang galaw doon sa Senate Session Hall. Kung sa plenary ay meron ng galaw o dumating ng mga ibang senador o tuluyan na bang tinapos yung hinihintay na sesyon. Kamusta ang mga na-ghost? Meron na nandun bang doon si Merrimon majority Reyes. senators? Merrimon, nakapasok ka sa session, ibig ba sabihin ay wala pang session kasi hindi ka na makapasok dyan ng may dalang camera kung hindi naka-adjourn. So, kamusta dyan? Joby, Chiki, mas tama, hindi ako makakatayo dito at makakapag-live kahit paano kapag ka nagpukpok na yung presiding Yes. officer. Pero since 5 p.m., isang oras na ang lumipas, mahigit actually. So already 6:30, so an hour and a half na. And wala pang dumadating dito na majority senators. Ibig sabihin, wala rin quorum, hindi rin makakapag-start ang sesyon. Kanina, ang nakita natin, kompleto yung minority senators. Pero just a few minutes ago lang, nakita natin sina Senator Migs, sina Senator Kiko na tumayo sila and then naglakad sila dito sa pinto, sa likod. Ito yung area na papuntang executive lounges o kaya naman Yes. ibang iikutan nilang Kainan. exit Kainan. point. Mhm. So ngayon, technically, walang Wala. senador sa plenaryo. Pero ang huling sinabi ni Senator Mig Zubiri, maaga pa naman daw. Ito, mga around 5, magpa 5:30 yun. Sabi niya, maaga pa naman daw. So maghihintay pa sila, lalo at may mga bisita rin sila dito. May mga pending na legislation, may Okay. privilege speeches na nakaschedule. Merrimon, alam ko napakita mo to kanina sa ibang shows kung sino-sino yung mga bisita na dyan. Curious ako dyan kasi yung mga bisita dyan sa harapan. Kung nandyan pa sila yan yung mga nagpapa-resign kay Senate President Alan Peter Cayetano. Sila Professor Winnie Monson yung nakita ko dyan sa harapan kanina. Doon pa rin? Yung Nandito mag-asawang pa rin, nandito Monsod, ang nakita ko nandiyan dyan kanina. Tsaka si Bebet Ortesa. Mukhang nandyan pa, no? Sila pa rin Nandito yung pa sila. nakaupo dyan. Yeah. Itong Yes. nasa harapan na part.
Correct, And correct. kanina, nung papasok sila ng Senate building, kasi dumaan din sila sa harapan kung saan dumaan yung CIDG personnel, yung ilang mga staff. Nung tinatanong namin bakit sila nandito, medyo naging limited lang yung pagsagot sila. Nakangiti lang sila. Basta raw, pupunta sila, bisita lang sila. And ito yung sinasabi ni na Senator Migs na may guests, may mga atleta rin dito na i-recognize pa. So they're hoping talaga na magpapatuloy yung session. Okay. Kaso ang problema, walang presiding officer, wala si SP Cayetano, wala rin si Senate President Pro Tempore Lauren Legarda. So, Yeah. question mark pa. So, And ang mali- sa session, So pwede ang naman magbuhat ng malinaw, sawa. kanina mga bandang alas 5, alas 3, alas 5, ay yung minorya ay halos kompleto nakaupo dyan, di ba? They were waiting for a long time. Ito lang, before ko ipasa kila Mase, yung sa likod mo, usually, mga staff ng majority ang nakaupo dyan. So parang wala rin ng mga staff, ano? Parang medyo Wala maraming rin. bakante sa upuan nila. Yung mga staff ng majority. Okay. Yeah. Usually And puno then sa yan kabila, eh. minority Yeah. din. Yes. Okay. Pero sa paglilibot naman natin, kasi nung kanina, ang nakita lang namin nakasama lang ni Senator Jinggoy na papuntang Krame, si SP Cayetano. So it's either yung mga senador from the majority, nagtatanong kasi tayo pero wala tayong confirmation pang makuha. Ang sabi naman ni Senator Migs, wala naman daw nagbibigay na notice na hindi matutuloy yung session. So it's either nasa mga opisina pa ang majority block senators. Eh nakita ni Mase sa press con kayo ni Jinggoy, nandun sila eh. Andun eh, di ba? Nag-attend dun sa press con eh. Saan sila napunta after mag-press con? Actually, ang kasama nung pumasok ng press con, si Senator Amy, si Yes. Senator Camille, Senator Dati Marcoleta. Nung hinahabol na namin sila dahil palabas na, ang nakasalubong namin talaga si Senator Camille at si Senator Amy. Ang tanong talaga namin sa kanila, sasama na ba kayo ngayon sa convoy o susunod ba kayo? Anong gagawin nyo? Hindi nga na sila sumagot. So, and during those times, ang nakita lang natin sa sasakyan, si SP Cayetano nakatabi literal ni Senator Jinggoy Estrada, plus yung ibang convoy pa ng mga staff and friends from the media. Tsaka sa pagtitingin din natin, yung ilang staff din ng majority senators nandito sa Senate premises. Chiki, si Senator Jinggoy, obviously, napaka-emotional niya during his press con dyan, Marymount, ano. Pero totoo ba yung balita na may ibang mga senador na medyo naluha while it was happening? Nung time na yun, actually, iba yung tension sa kwarto nung press con kasi bukod sa majority senators, nandun din si SILG Remulla. And habang nagsasalita si Senator Jinggoy, nakita pa natin parang may part pa na nag-sniffle siya sa Yes, pagsisimula ng pagsasalita niya. And then sila Senator Camille, sila Senator Amy, Senator Marcoleta. Nung pagpasok, ang kabit braso ni Sen Jinggoy, si Senator Marcoleta. And then very intent yung pagtingin na tong majority senators habang nagsasalita si Senator Jinggoy. Medyo nagkaroon lang ng konting gulo nung pagkatapos ng statement ni Senator Jinggoy. Nung sasama na siya kay Sec Remulla, medyo dinumog kasi siya ng mga tao eh. Pati tayo na sinusubukan nating makalapit. So medyo nagkaroon lang ng konting tension during those Yes. times. Pero okay naman. Pero Marymount, alam ba natin kung hanggang anong oras mag-aantay dyan ang minorya o meron bang nagkipag-communicate sa majority kung na nagtanong kung papasok pa ba sila, may hihintayin ba sila, may hinihintay ba silang notice? Chiki, ang sabi kasi kanina ni Senator Migsubiri, wala pang 6 p.m. yun, maaga pa, so they'll wait. Kung babalikan natin nung budget season, one to sawa sila, kung abutin sila ng gabi, hating gabi, nandito sila. Ang importante lang talaga, mabuo yung quorum. Pero since sabi ni Senator Migs, wala pa naman daw nagbibigay sa kanila lang notice na hindi daw talaga na matutuloy yung session, maghihintay sila. And ang pinaka-latest na nakuha natin, mga 3 minutes ago, 5 minutes ago, nag-post lang si si SP Cayetano na sinasabi niya to his colleagues in the minority, co-equal branch ng gobyerno ang Senado. It is not a prize to be claimed by anyone. Events of the past few days may have blurred this distinction, but what happened with one of our colleagues today brings it sharply back into focus. Yung dulong part ng post si SP Cayetano, the door is open. What you do with it is yours to answer to this institution and to the people watching it. So, sa mga susunod na oras siguro, tatry natin at tabayanan pa kung may planong bumalik dito si SP Cayetano. Hindi sinend sa GC. Oo. Marymount, kanina 'di ba nagpunta diyan si Attorney Michael Poa, abogado ni VP Sara. Ano yung mga kaganapan na nakita mo o mga highlights na sa tingin mo magandang i-share? Chiki,
yun talagang originally na inaabangan namin around 1 to 2 p.m. Kasi ang info na nakuha namin, mga ganong oras na pupunta si Attorney Powa or kung sino man sa camp ni VP Sara para mag-file ng answers niya sa articles of impeachment. Pero hindi yun nangyari. Ang nangyari between those times, 2:40 p.m., dumating yung CIDG personnel. Hindi nga lang sumasagot kung anong meron, anong pakay nila. Pero yun yung time na kinonfirm ni Remulla na may arrest warrant. And then later on, Sen Jinggoy may press con. And then nag-surrender. Si Sec Remulla nandyan, sinundo. Later naman, minutes later naman, si Attorney Powa dumating na rin. May yung mga answer, yung copies ng answers nila, naka-black na box yun, marami-raming kopya yun. And then final naman sa Office of the Secretariat. And so far, sa nakuha nating huling kalendaryo, yung pre-trial period, mangyayari yan ng between June 9 to June 30. And ito naman yung sinabi ni Attorney Powa na sumunod naman sila, tulad ng sinabi nila nung isang linggo na sasagot sila, tutugon sila, and paghahandaan nila itong proseso leading to the impeachment trial. So, though ito naka-hold kasi itong kalendaryo, pero huling nakita kasi natin, yung pre-trial conference, mangyayari siya June 18 to 25, period to file commitment on pre-trial order, June 26 to 30, and still July 6 pa rin ang target date sa impeachment trial. Ayun. Kaso, hindi natin makita yung mga senador. So, hanggang ngayon, Marymon, hindi nyo pa rin nakikita dyan si SP Cayetano kasi mukhang hindi na rin siya nakita Hindi siya doon sumama sa Oo. Sandigan Bayan Mukhang from CIDG, Pabalik na hindi siguro. na, hindi na siya napansin doon Nakapag-compose na nga ng mahabang statement. Oo, May Pero post na nabasa ko nga ngayon diba? Yung sinabi ni Marymon kanina. Oo, wala pa hindi pa natin hahagilap. Pero may info rin tayong nakuha kasi na it's possible na around 6 o'clock p.m. pupunta or babalik dito si SP. Pero yun nga, it's either SP Cayetano or Senate President Pro Tempore Lori Legarda. Yes. Pero pareho silang pwedeng presiding officer na hindi pa natin mahagilap. Pero since nandito pa naman yung mga guests tsaka yung ilang mga staff, so mukhang waiting game pa muna tayo hanggang mamaya. Correct, So, correct. hanggang anong oras kayo maghihintay dyan, Marymon? Meron bang abiso sa inyo? Kasi parang napaka-open ng paghihintay ninyo dyan. Walang advice si SP, Oo Wala pang abiso. And even yung ibang mga staff pa, nandito pa sila. So, hanggat, even kung sakali naman, makikita naman natin na yung OSAA personnel, baka Correct. mag-i-escort na sila, palalabasin yung guests. Pero mukhang settled down pa naman ang lahat, kaya literal na waiting game pa. So tayo, Hintay may din. pagkain naman tayo. Pwede pa tayo mag-stay hanggang mamaya. Yeah, the fact lang na yung VIP guest ay hindi pa umaga. Kasi yan yung mga i-acknowledge Kapag nagbukas yung session, yung nandun sa VIP section, isa-isahin yun No? So, they're still seated. So, malamang nga naghihintay pa sila. Hindi ko lang alam kung na-monitor ni Marymon, pero kanina habang yung mahabang waiting game dyan, ay parang may kinakausap si Senator Mig Zubiri Media ba yung kausap niya? Nung habang naghihintay sila or mga staff yun? Kami yun, Jovi. I think Okay. kung if once or twice, yung isang beses kami yung kausap niya, yun yung sinabi niya na before 6 p.m. yun, na maaga pa raw. Kaya maghihintay daw muna sila. Maghihintay Kasi nga sila. maraming guests, may mga pending legislations, yung Yes. even yung privilege speech ang nakaschedule, sina Senator Sherwin Gatchalian and si Senator Erwin Tulfo. So, kaya umaasa sila na magpapatuloy talaga yung session. Oo. Marymon, kanina doon sa press briefing ni Interior Secretary Remulla, nabanggit ni Jazz na nagkaroon pala ng bahagyang argumento sa pagitan ni Secretary Remulla at saka ni Senate President Cayetano. Nakita nyo ba yun? Yung kanilang pagtatalo dyan sa Senate? Actually, sa taas yon na floor kung tama tayo. Kasi dito kasi ginawa yung press call sa Sumulong. Pagkalabas niya, yun yung hinabol natin siya. Dumaan kasi ako dito sa hagdan. Hindi kami sa may elevator part. Ang nangyari noon, hinarangan ng OSAA personnel yung pinto. Kaya hindi kami makalabas. So, stuck kami sa ground floor. Ang pinalabas lang noon, yun yung nakasalubong namin si Sen Aimee at si Sen Camille. So sila lang pinalabas sa pinto. Ang nangyari noon, umakyat kami ulit and then bumaba dito sa side na to, sa paharap ng Senate building. Doon na namin nakita si SILG Remulla na nasa labas na, si Sen Jinggoy, si SP Cayetano nakasakay na sa sasakyan. So hindi natin naabutan yung confrontation na yon. Pero may reports nga na may konting confrontation pa between SP and yung personnel ng CIDG plus si Secretary Remulla. So, masasabi natin na kahit si SP Cayetano, mataas din yung emosyon kanina. But how about the other
senators na kasama sa majority bloc. Kanina nung pagpasok talaga nila ng press con, nung pagpasok nila dito sa Sumulo, iba yung air nila, yung aura talaga nila, mahigpit yung pagkakahawak ni Senator Marcoleta kay Senator Jinggoy. And habang nagsasalita nga ng statement si Senator Estrada, parang very sharp yung tingin ng mga senador. At the same time, nung naglalakad na sila, tikom nga lang sila nung sinusubukan namin makakuha ng komento. Pero nung time nga na yun na may confrontation between SP Cayetano pati nga si SILG Remulla, may ilang parang narinig tayo na parang may pinapaliwanag pa si SP. Pero ang naging bottom line naman is sumama naman itong si Senator Jinggoy. Ang huling nakita nga lang natin, hindi nakaposes ang kamay ni Senator Estrada. And yun din naman yung sinabi niya sa statement niya nga na he will surrender. Naniniwala rin daw siya sa batas, nire-respeto niya raw ang batas. Kaya ipapatunayan niya na lang daw sa proseso yung sinasabi niyang walang batayan itong mga aligasyon na binabato sa kanya o yung mga paratang. Okay, sige. Hintayin natin ang next report ni Merriman. Kung hindi man sa amin, ay sa programa ni Lourdes. Yeah. Diretso po yung ating coverage para malaman kung ano mangyayari dyan sa Senado. After medyo maantala, hindi pala medyo, naantala. Oo. Yeah. Sana Ang, mag-advise na session. rin si SP Cayetano Yes. bilang siya naman yung leader ng Correct, Senado. correct. Okay, thank you muna, Merrimon. Nag-uulat si Merrimon Reyes mula sa Senado.